Ikapod. Pero mga kaspakatak, kung may mali ako sa mga sinasabi ko, i-correct nyo na lang. Or pwede kayo mag-comment dyan. Mag-comment kayo dyan sa comment section. Yo! Good morning mga kaspakatak. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kaspakatak. Good morning, good morning, good morning mga kaspakatak. Oh, sa yuwa kayo nagmarites yung mga ero. Grabe kayo dagang ero, nagmarites. Sayo kayo sa buntag mga kaspakatak. Ito. Alright mga kaspaki, good morning. Walang huli yung mga mangingisda natin. Kaya yun, napaaga tayo rito mga kaspakatak. Suroy-suroy. Oh, yes. Right. Oh yeah mga kaspaki. So yun, suroy muna tayo sa Yos Kabuntagon mga kaspaki. Magmaritis. Magmaritis tayo sa mga tao na nandito mga kaspakatak. Vlog lang. Marky. Marky. Ha? Marky. Balik cagpan. Wala mo lagi gasolina din na motor ba day? Ano matiyo to na? Dari na to mga may pandas tulo-tulo. Balik ko na kwenta. Oh, saya bilhin sa mga cellphone. Kana init, pandesal ba? May mga kaibigan tayo dito mga kaspaki oh. Oh, abtik ra ba kayo ni bugo. Itong unggoy na to mga kaspaki oh, kay abtik kayo ni. Uy, sayo kayo nanilig si Loklok. Isus kaya gwangkor mo na isiligan day. Ihagbong ra ng kuwan. Lilisan yun ang tabayanan. Dito tumatambay yung mga tropa mga kaspaki pag magmarites sila, magtapok. Matayan na uli. Parehas pihindri. Wawid gawa man. Mingaw mo kayo. Tambay-tambay sa Yos Kabuntagon mga kaspaki, kape-kape. Maghahanap kami ng gagawin ngayon. Alright. Sasay. Mingaw kayo rin mga kaspakatak. Ito yung kadalasang ginagawa ng mga tropa ko. Yung mga kasama ko sa ng isda doon mga kaspaki. So dito sila tumatambay habang pagka walang trabaho. Papalit tupan. Yun, edit tayo mga kaspaki habang nandito tayo sa Marites Village. Papalit tagpan ni Marky. Yawa sa iyo kayo naka-shades oh. Pastulan. Oh, betul dia. May kong padagan. Ha? May kong padagan. Kay? Kainin ako dito. Agad lang at tubang kay Siris ako. Sulaw kayo. Dayan. Naka-shades. Naka-shades ka? Kasi gamit na ng shades. Gano'y gisuot na ako ni. Hindi na po padagan po. Buta namang iyabi dito. Kaya malimtan niya na. Bigyan natin pan itong kaibigan natin mga kaspakoy.
Tunga lang mundo ah. Ikapod. Kaon mo. Tingnan ko lang kaon. Sugam kaon po ni isa oy. Giling kurang na kaspakatak. Against the light lang. Mahurot lang mga ayo na po na ron. Ako makan apod. Utasan mo ha. Paano pa naman ipalit eh? Saan mong gubrid? Oo nga. Gubrid. May lami. Tamis na ng panta. Dapat pala man may pipeline mo ipalit. Mauta kayo. Bigyan ni Marco yung kapatid niya mga kaspakoy. Monkey boy. Kiss na kiss. Kiss kuya. Mark, ito po sa Mark. Ito yung isa. Ano yung diretso na ba ninyo? Ano ba? Itong po rin, itong po kaya. Hindi, diretsoon. Para. Itong po rin. Okay ka na. Hindi ba pagkabukabot. Kung may kinamagulangan. Kinamagulangan ka ng Kung mundo. may kinamagulangan ni mga guys. Andre, bibiyaan mo kasi yung papa. Ayan na mga kasprakoy. Grabe, malakas yung ulan na naman. Di na naman tayo makapag-gawa-gawa nito mga kasprakoy. Kay kalakas ng ulan. So kailangan kong puntahan si Marky mga kaspraki. Yung tao ko na nagkakabit ng habong mga kaspakatak, kasi meron pa kasing tirang habong dun or bully. Kailangan pa namin ikabit yun mga kaspakatak. Kalakas-lakas ng ulan mga kaspraki. Sakit mo nung tiil noon, pastilan. Delikado ni pag ipuyo. Di mo gayo. Di mo siguro ko kadulaan niya mga kaspakatak. May laro pa naman kami sana mamayang gabi, first game. Basketball na naman tayo. Ay kagabi natalo pala kami kagabi mga kaspaki. May laro din kami sa isang liga. Bali 3 liga kasi yung inano ko mga kaspakatak, sinalihan. So asa na kaya si Marky? Punta tayo dito. Ayan. Ito mga kaspaki, itong bully na to mga kaspakatak ay kumbaga ito yung sobra na lang to mga kaspakatak. Ayan na. Uy na, kaura naman ito niya. Yung lubit, kabibili ko lang nito mga kaspaki. Ayan o, nakahilira na yan mga kaspakatak. Kaso lang umulan kaya ano na ito, tuloy natin tong mga kaspakatak, pagkabit ng buli. So yan mga kaspaki, ito pala yung namin dito. Pagka wala kaming meron kaming mga okasyon dito mga kaspakatak, meron kaming mga sounds dito. So itong ibang gamit dito mga kaspaki ay kay Kuya Tonix. Ayan, nandito pa yung isang speaker niya. Pero ito sa amin na to mga kaspakatak, ito. Nandito din yung mga amplifiers namin, power amp. So nilagyan ko na lang siya ng mga kaspakatak, plastic. Kasi
Hindi naman siya, wala naman tulo dito pag umulan. Kaso, pag malakas lang yung hangin mga kaspakatak, pupunta talaga yung hangin dito. So ayan, paano tayo makapag kulikot nito mga kaspaki? Maulan man. Andito na pala si Malky at saka si Munsing. So ituloy nila yung pag tali ng habong mga kaspaki. Itong dalawang to ang madali ko talagang matawagan mga kaspakatak. Mga abtik ba. Okay, so dugtong ko muna to mga kaspaki. Malky, alisa. Alisa bi. Dugtong muna natin to mga kaspakatak para pahalag mag-ulan eh. Wa pa bitaw ta kaligo. Dugtong natin mga kasprati. Habaan natin para mas lalong matibay. Ayan mga kaspakatak, huwag mo masyadong pag magdugtong kayo ng lubid, huwag mo masyadong isagad, ganun. Dapat magbigay ka ng allowance mga kaspaki para hindi siya matigas ano mga kaspakatak. Ganun, ganyan lang ganyan lang pagdugtong mga kaspaki. Dali lang to gawin. So kung mangingisda ka mga kaspakatak, talagang alam mo to kung paano gawin. Huwag mo lang masyadong kung masyadong isagad ba, isampak kung mayo para humukra yung lambot lang yung PC na yan mo lubid. Ganyan lang kadali mga kaspaki pagsumpay. Alright. Tanday-tanday na siya mga kaspakatak. Hindi na yan basta-basta okay, pagkatapos nyan dito naman tayo sa kabila. Yan. Ganyan lang yan mga kaspaki. Sobrang dali lang nito gawin. Luwag siya nga, luwag ra. Pero matibay yan mga kaspraki. Hindi na yan basta-basta mahahablot o mapuputol. Okay. So yan ang mga kaspaki, dugtong na yan. Pwede na lang kabitan ng mga bulit. Ikakabit namin to lahat para mas maraming para mas marami talagang buli or dahon, no? Ito natira lahat. Mamayang hapon siguro ikarga namin yan sa truck para dalhin namin dun sa Dipulog at para maikabit na rin yan sa payaw
Meron pa kaming payaw ni Utol mga kaspaki. Allied namin. Alright. Grabe ulan mo noon. Gisagad man po kainin mo dito. Wala ni mo tagaig allowance. Pagbaat ato. Balbari ito isa. No? O balbari ito isa. Balin dari. Yung pinakatumoy ba? Batay allowance kaya pagbaat ana. Pwede na siguro na isa o kanang duha siguro. Ano, dili ra ka mo kan. Lagi. Kailangan man na ay allowance good. Sa pikas-pikas. Sa kada pikas-pikas kada ng alawan. Kaya kailangan itong tanggalin mga kaspaki para may allowance ka. Paano mo yung itali kung kuhan baron lang na siya. Kanang duha siguro, kanang duha aron na ayoy kuhan. Para suryer. Ulan mga kaspaki, pero tuloy ang laban. Kuha ba na yung usa dare? Dua yung itanggal? Dua? Oh. So yung mga kaspaki, hirap maghanap ng pera talaga. Bahalag ulan. Okay. Diyos. Sakto na usag. Pila? Uskado pa? Uskado pa na? Bati na. Ha? Sakto na. Uskado pa. Umuulan. Ayan mga kaspaki. Kaya kami nag-i-invest ng ganito, payaw. Kasi kahit pa ano lang siya mga kaspakatak, kahit pa konti-konti lang yung gigitain mo, at least meron kang ano, meron kang nakay paabuton ba. Isa na rin, parang na rin nagnegosyo ka nito mga kaspakatak. Pero kung mag-business ka ng ganitong klaseng business mga kaspaki, itong mag-invest ba, itong pagpapayaw, isipin mo na lang mga kaspakatak na yung pinang-invest mo nito sa mga payaw, isipin mo na lang na parang mawawala na yung pera na yun mga kaspaki. Ipagpalagay mo na lang na may kung baga extra money mo na lang siya mga kaspaki ba, kasi itong mga kaspaki ay walang kasiguraduhan to. Malay mo mga kaspakatak, kakahulog mo lang dun sa laot, mawala siya ba bigla, or maanod, or di natin inaasahan na maputol siya dahil sa bagyo, no? Yun, kaya kung mag-invest ka, dapat buo yung loob mo. Kailangan handa ka na yung perang pinang-invest mo dito ay handa kang mawala mga kaspaki. Pero positive pa rin tayo mga kaspakatak. Kaya nga tayo mag-invest para kumita, no? Para kumita. So positive lang. Kung mawala siya, at least handa ka. 'Di ba? Handa ka na ano maano yung pera mo. Ito mga kaspakatak, hindi biro talaga yung kung mag-invest ka ng ganito, kasi magastos din to mga kaspaki. Kahit ano lang yan, kahit konti lang yung ginastos mo diyan. Pero siyempre, pinaghirapan mo rin yung pera mo, di ba? Pinaghirapan mo rin yung makuha. Then, pinag-invest mo sa mga ganitong bagay na walang kasiguraduhan. Pero kung buo yung loob mo at kursunada ka at malaki yung tiwala mo mga kaspaki, ay ito, pagpatuloy mo lang mga kaspakatak. Kasi kung hindi mo susubukan, wala ring mangyayari mga kaspaki, di ba? Ako dati noon mga kaspakatak, talagang takot ako mag-invest ng ganito. Takot ako mag-invest ng payaw mga kaspaki. Kaso dahil takot akong mawala, masayang yung pera ba, kasi mahirap din kasi gumita mga kaspaki, masayang yung pera. Pero nung napagtanto ko mga kaspakatak, napag-isip-isip ko na
ano, may kikitain tayo dito. Yun, inisip ko na lang na hinanda ko na yung sarili ko. Kung mawala man yung sa laot, at least ready tayong tanggapin mga kaspaki, no? Kasi sa laot mga kaspakatak, malakas yung alon, minsan mga agos, may malakas yung agos. Tatangayin talaga yung payaw mo kung kulang sa kapit or kulang sa pulido. Yun, tatangayin yan. Or minsan may mga masasamang loob, puputulin yung payaw mo, no, nanakawin nila. Dapat handa ka talaga kung mag-invest ka ng mga ganitong klaseng investment mga kaspraki, no, pagpapayaw. Mura lang naman to, isang payaw, di ba? Sinabi ko sa inyo, gagastos ka ng 10,000 yung pinaka mababa, 10,000 pesos sa isang payaw. Yun ang gagastusin mo mga kaspakatag. At nakadepende yan kung gaano kalalim yung paglalagyan mo ng payaw. Minsan nga mga kaspaki, isang payaw, yung budget, lalo na dun sa Pacific Ocean or sa West Philippine Sea, yung mga mangingisda na nandun, minsan nga gumagastos yun ng malalaki pa, no? Gagastos yun ng higit 100,000 mga kaspaki. Kasi biruin mo, yung lubid sobrang haba yung ginamit nila, sobra pa. Tapos mga bato, sa isang payaw nga gumamit niya sila ng 5 bato mga kaspakatak. Nakita ko sa ibang mga mangingisda, gumamit sila ng 5 bato. So magkano na yun, no? Gagastusin mo, tapos mahaba pa yung lubid. Ito mga buli, bibilin mo rin yan, no? Tig 25 pesos yung bili namin bawat isang dahon mga kaswaki. Kaya kung mag-invest ka ng mga payaw, no, dapat buo yung loob mo, tiwala lang, no? Ngayon mga kaspaki, nakapag-invest ako ng 2. So kahit pakunti-kunti lang mga kaspakatak, ano na, kumbaga nakuha ko na yung ininvest ko. Kunti-kunti lang, minsan mariyahan siya, nasa ibahin mga kahit 1,000 or mga 800 pesos, pero maipon man yun mga kaspaki, naipon. So sa ngayon, yung pina-invest ko sa ngayong season na to mga kaspakatak, nakuha ko na yung puhunan ko, nakuha na. Then pero yung payaw ko is nandun pa sa laot, may posibilidad pa na maarihan pa ulit yun. So na yun, profit na yun, ginansya na to mga kaspakatak. So ulitin ko, dapat buo yung loob mo kung mag-invest ka ng mga bagay-bagay mga kaspakatak. At ihanda mo yung sarili mo na posibleng mawala, para hindi ka masyadong masaktan mga kaspaki, no? Kasi wala talagang mangyayari kung hindi mo susubukan, di ba? Ganyan lang talaga yung mga kaspaki. Ito yan, magastos yan. Nagpatulong kayo, no, para naman meron silang kikitain pera. Nagpatulong tayo kasi pag ako lang ito mag-isa mga kaspaki, magkabit nyo, kaya ko yan mga kaspakatak, pero matagal ako matapos. So tinawagan ko sila para mas madaling matapos. At siyempre makakatulong tayo sa kanila mga kaspaki, dahil babayaran natin sila. Nakatulong tayo sa kanila, mabigyan sila ng suhulan man nato na sila. Na sila pamalit o bugas or para sa mga bisyo nila, panigarilyo, di ba? Ganyan lang mga kaspaki. Tulong-tulong lang sa mga gawain. Okay? So yun, unsa na akong gipang yama-yama diri mga kaspakatak. Ulan manggod, wala tayong magawa mga kaspaki. Hindi tayo makapag-ikot-ikot dito sa paligid. Kaya dito na lang ako ikot-ikot talaga at nagkabit kami ng mga payaw. Ako diri kay yama-yama. Sila gatrabaho. Pero okay lang, at least meron akong na-share sa inyo mga kaspaki, no, kung paano mag invest ng mga ganitong bagay mga kaspaki. Alright, so yung mga kaspakatak, no, lang pala to, habagat season lang pala yung pagpapayaw namin dito sa aming lugar mga kaspakatak. Kumbaga habagat lang. Pag amihan season mga kaspakatak, wala na yan, tatanggalin na yan, no, or minsan puputulin. Minsan kung kaya mo pang i-save yung mga lubid mo mga kaspakatak, i-save mo
pwede pa para mapakinabangan mo pa siya sa susunod na taon. Hanggang ano lang kami dito mga kaspakatak, hanggang November katapusan siguro. Yun, November katapusan. Dapat wala na yung mga payaw dito sa amin kasi time na naman yan ng mga mangurantay, no? Kung kilala nyo yung mga kurantay, time na po na sa ilaha. Oh. So hanggang ano lang kami dito. So back to basic na naman ulit kami mga kaspaki. Mag-agad na pod me kung ano yung mga kung makahuli yung mga pangisda namin mga kaspakatak. So yun lang ang mga pinagkikitaan namin dito. Back to basic, agad lang. Then sana sa amihan season, nung isang taon mga kaspakatak, amihan season, parang bitin yung pahuli ng panghuhuli ng mga isdang galunggong. Bitin yun mga kaspaki. Pero ngayon sana meron na. So magandang simula ngayon mga kaspaki, magandang simula, no? Sa buwan ng August at September nakapag medyo okay naman yung takbo ng hulihan nila Boss Nanoy. Pero si Uno mga kaspakatak, bitin yung mga nahuli nila kasi hindi nakapag-invest ng payaw si Dom si Uno doon sa fishing spot nila ni Dom si Dos mga kaspaki. So talagang bitin din sila sa kanilang income ngayong habagat season. Medyo mahina at matumal talaga mga kaspaki ngayon. Buti si Boss Nanoy naglagay siya ng 3 payaw doon sa spot niya. At yun nga, siguro mga 3 beses siguro si Boss Nanoy na nakapaldo, nakakuha. So yun, no, si Boss Nanoy siya yung may-ari ng payaw. Siguro na daw siya kasosyo adto. May kasosyo daw siya. Siyempre di naman biro yung maggastos ng payaw. Kung hindi sapat yung pera mo, talagang malaki yung gagastusin mga kaspaki. Pero may kasosyo si Boss Nanoy mga kaspakatak. Kaya yun, no? Paldo-paldo. Tiba-tiba yung payaw ni Boss Nanoy. Nakita niyo sa mga upload ko dyan, yung maraming huli. O yun, mga payaw ni Boss Nanoy yung naaryahan nun mga kaspaki. So yung partida sa payaw nga pala mga kaspakatak ay i-divide yan ng 3, no? Gross, then minus ano pa yan, expenses. Gross minus expenses, dayon net income divided by 3, dayon na siya mga kaspaki. So divided by 3, isa sa may-ari ng payaw, dalawa dun sa lansa kung sino yung nag-aarya. Okay na kayo mga kaspakatak. Halimbawa, no, may net income na 300,000 plus divided by 3. Oh, yung may-ari meron na siyang 100,000. Ganun lang mga kaspaki yung sistema. So invest ka lang, no? Dapat buo yung loob. Handa kang mawala yung payaw mo. Pero ako mga kaspakatak, kung may pera lang talaga, may sapat lang talaga akong pera, pwede ako mag-invest talaga ng payaw doon sa laot. Kaso low budget tayo, kaya dito lang tayo sa tabi. Doon lang tayo sa mas malapit lang. So yun, no, nag-budget tayo ng 10,000 kada payaw. Yun, dalawa yung payaw ko, so nag-budget ako ng 20,000 mga kaspakatak. So yun, nakuha ko na yung puhunan ko, pero yung 2 payaw ko is nandun pa sa laot. Kaya nagdagdag ako ng ganito habong para mga kaspakatak, para may profit naman tayo. Malayo pa, meron pa tayong 3 or 2 buwan mahigit pa mga kaspaki, no, sa payaw season. So pwede pa yung makahuli pa ng isda. Ganyan lang mga kaspaki. Tiis-tiis lang, no, tiis-tiis lang. Parang normal. Kung baga, wag mo lang masyadong isipin. Ay, masindulan, no? Wag mo lang masyadong isipin mga kaspakatak, no? Kung baga, murag limot-limutan lang lang.
na gumastos ka ng ganun kalaki. Oh. Ako mga kaspraki, hindi man ako nag-iisip ng pag na lagyan ko ng mga habong, wala na, hindi na ako mag-isip ng tagmarihan, hindi na ako mag ano may tagmarihan to kung payo, wala na, nagantay na lang ako na may ibibigay sa akin yung nag-area mga kaspraki, yung nag-manage dun sa laot, no, antay na lang ako may ibibigay. So mga anis naman yung mga ano ko dito mga kaspakatak, lalo na yung pinsan ko, shoutout kay Raisa, no, ano ang tao dito, naghulat rayugo og ano sa kutunulan sa bahin sa payaw. Sila lang man yung nandun sa laot, sila yung nakakaalam kung naariyahan ba yung payaw mo o hindi. Ayan, paunti-unti lang mga kaspaki, ginagmay ragod. Kasi pag nakahuli ng mga 10 banyera mga kaspakatak sa isang area nila, hindi man yun isang payaw lang. Pag dito ka lang kasi sa malapit, dito sa ano, kumbaga 5 payaw yan, pinagtagpo-tagpo yan mga kaspaki, no, giipon-ipon yan, 5 kapayaw arihan. So nakahuli ng 10 banyera, so 5 po yung isang parte ng pag-arya mga kaspakatak, isang parte i-divide pa yun ng 5 beses kasi 5 payaw yung inaryahan. O kung kasali ka doon mga kaspaki, o di meron ka ng kinikita, ano, may kita ka ng mga kaspakatak. O halimbawa nakabahin og 5,000 yung isang aryada mga kaspakatak, tapos 5 payaw, o may 1,000 pesos ka na mga kaspaki, di ba? Ganun lang ka ano. Sana maintindihan nyo ako mga kasprakoy. Pasensya na, no? Diri lang ta nagkatawa na silang duwa, oh. Katawa silang duwa. Kasi nagsasalita ako dito mag-isa. Pero may kausap ako, akong kausap ko mga kaspakatak, ha? Kayo. Wala, nag-share lang ako ng ano mga kaspaki, yung karanasan ko dito sa amin mga kaspraki. Wala kasi tayong magawa. Tingnan nyo yung ulan, no? Oh, kanina mahina pa yan mga kaspraki, pero ngayon oh, medyo malakas na, pero gainday-inday. Ano ang ibig sabihin ng inday-inday mga kaspraki? Hindi siya bumuhos ng malakas para madaling mahurot yan. Oh, wala. Itong klaseng ulan na to mga kaspakatak ay tatagal ito ng ilang oras pa talaga. Kaya hinihinay ragid siya. Tatagal pa ito ng ilang oras. Siguro mga 3 or 4 na oras bago ito titigil. Sagabal talaga sa trabaho mga kaspraki. Katong trabaho dito sa kuan, wala, undang po to siguro sila. Kay ulan. Nya naman to yung mga kuryente dito. Kailangan mag ano. Ako diri kapasilong ako, yama-yama ko, no. Pero sila mga kauban ako katrabaho. Okay lang yung mga kaspaki, eh, nag-usap-usap man lang tayo dito, no? Nag-share lang ako sa karanasan ko dito. Pero mga kaspakatak, kung may mali ako sa mga sinasabi ko, i-correct nyo na lang, or pwede kayo mag-comment dyan. Kayo dyan sa comment section. Comment nyo kung ano yung karanasan nyo bahin sa pagpapayaw. Kung iba ang sa inyo, iba ang pamamaraan sa inyo, pwede mo i-share dyan sa comment section. Ako, itong mga sinasabi ko is totoo talaga to mga kaspaki, no? Invest tayo ng payaw, ginagmay lang good, ginagmay ra, dili ni siya, hindi ito pang bultuhan, di tulad nun dun sa Pacific Ocean na sobrang laki ng mga ginagasto sa isang payaw dun, no? Higit 100,000 or siguro mga 250,000 siguro yata mga kaspakatak, isang payaw lang. Kaya mahigpit na sila, lain dito, maghulog sila payaw. Kailangan meron talagang bantay mga kaspraki. May bantay talaga. Itong sa amin dito, pag nahulog na to sa laot mga kaspakatak, pwede na tong iwan na lang to. So makapagpangisda pa yung mga kuan mga kaspraki, yung tinatawag namin ditong mamukutay. O kasi walang bantay yun. Pagka umaga wala na talagang bantay. Iiwanan na namin yung payaw doon. Babalikan yun pag gabi, pailawan, o then aryahan. Ganun lang. Pag arawan mga kaspakatak, walang nagbabantay sa mga payaw namin. Hinayaan lang namin yun sa laot. So
nakakapagpangisda din yung mga mamukutay. Kaya yan isa sa mga inirereklamo talaga namin yan dito, pero kami nasanay na kami. Okay lang kasi naghahanap buhay din man sila. Pero sana wag lang nilang putulin. Wag lang nilang putulin yung payaw, wag lang kunin yung mga habong kasi may gumagastos yun eh. May gastos yun. Nag-invest ka nun. No, wag lang putulin. Nasanay na kami mga kaspaki. No, hayaan na lang sila. Kaya namugas ra mo po na okay ra. Bahala na sila silang kinabuhi dito. Kaya ning kamot man po na sila ra mo po painit dito. O pagkagabi amuan na pod, no? Amin sa pod. Kami na po manikdol dito. Pero may kaso kay amo amang kaugalingon. Ang masama lang doon sa kanila mga kaspaki is inaaryahan nila ng lambat yung mga payaw na hindi sa kanila. Yun lang ang nagiging masama. Pero kung sa kanila yung payaw, okay lang sa kanila man. Medyo masakit lang din sa aming part kasi kami yung naglaglag doon, kami yung nagtanim doon sa laot. Kami pa yung gumastos tapos nilalambat ng ibang mangingisda. Yun lang ang masakit para sa amin, pero wala na, sanay na kami mga kaspakatak. Basta wag lang nilang putulin, wag lang nilang abusuhin yung payaw, okay lang, walang problema yun, no? Tulad ng mga sinabi ko mga kaspaki, na kapag invest tayo ng payaw doon sa laot, no, naglagay tayo ng mga bahay ng mga isda, nakatulong pa tayo sa mga ibang mangingisda na naglalambat. At siyempre malaking tulong din yung payaw mga kaspaki, yung mga nagundak-undak doon na mirabira, nangingisda doon sa laot, malaking tulong yung pagpapayaw. Kaya nga hindi binagbawal sa gobyerno yung maglagay ka ng payaw sa laot. Kasi malaking tulong siya talaga sa mga mangingisda ang paglagay ng payaw sa laot mga kaspaki. Hindi yan pinagbabawal. Yung gobyerno nga nagbibigay nga ng payaw, di ba? Naalala nyo o nakita nyo ba yung BFAR, nagbigay sila ng mga payaw sa mga mangingisda doon sa West Philippine Sea para may pupuntahan yung mga mangingisda. Meron silang ang panagatan dito. So yun lang. Yun lang mga kaspraki. O di ba, straight yung Tagalog natin. Pero pasensya na talaga mautal-utal tayo mga kaspakatak. Okay lang yun. Kwentuhan lang tayo, kwentuhan time lang. Okay. So ayan, medyo mahaba-haba naman to mga kaspraki. Kailangan ko nang i-upload to para makita nyo. Mahaba-haba naman itong sinasabi ko dito. So okay na, tapos na rin sila mga kaspraki. Na ako kapasilong ra, sila kapaulan. Oy, napa? Butay mo allowance ya. Taas kay allowance. To, may isa oh. Iwasa na. Isa. Oh, daraw na isa oh. To, mo tao do. Okay mga kaspaki, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit sa susunod na video. Wala na to, kwentuhan time lang to. Alright.